Kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So, pasensya na kayo. Medyo bababaan natin yung boses natin kasi madaling araw na, no? And then, tulog na yung mga tao. So, ang video to is mula kay Trending Pinas News. So, meron itong pamagat na kakapasok lang Escudero, yari na lanbang tumistigo na laban sa senador. So, yan panonorin natin ngayon, men. And then, bibigyan natin to ng reaction. Hindi ko pa kasi nakita to. And then, syempre, kung nakita nyo yung mga balita ngayon, medyo pumapalag na si Escudero, So, tingnan na lang natin to. So, bago natin simulan, Trending Pinas News, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. So, mga kanoise, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baga agkawin pa ng China. Again na pamagat ng video ito, kakapasok lang, Escudero, yari na lanbang tumistigo na laban sa senador. So, Trending News Pinas, Philippine Noises, and then, like, comment, share, subscribe, start. Hello mga ka-trending, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Ito ang latest update ngayon. Grabe na, Escudero nagulat sa Senado. Boss ng lanbang tumistigo na laban sa senador. Huli na ang mga kasabwat kulong ni Senator Ping Lacson. Ayon sa nakalap nating impormasyon, 2 araw na magkasunod na nag-withdraw ng 457 milyon kalahating bilyon suma total paid sabi ng contractor. Grabe na, Escudero nagulat sa Senado. Boss ng lanbang tumistigo na laban sa senador. Huli na ang mga kasabwat kulong ni Senator Ping Lacson. Narito at panuulin ang matinding revelasyon. Puntahan natin si Sims Construction, Sally. Sabi mo, ikaw ay nagwi-withdraw sa Malolos, Bulacan, land bank. Yes, Your Honor. Magkano wini-withdraw mo? Kasi, Your Honor, hindi na, halimbawa 457, kung ano lang po yung available that day, hati-hatiin po yun. Magkano nga yung isang transaksyon? 50 million? 10 million? 100 million? Cash. Wini-withdraw mo ng cash. Yes, Your Honor. Ano po may withdrawal po ang 457 457 million. Pumayag yung bank manager sa 457 million cash. Wala kayong cheque? Checking account ba yun? Cash po yun. 457 million parang yung sa pot money ng Squid Game. 'Di ba? Na pera mula sa illegal ganun. Parang may pinagbasihan. 457. 457 ba yun? 467. Honor, na-request ko po. Paano pumayag yung bank manager na i-release yung 457 million cash? Baka may under the table. 'Di ba? Baka may under the table. Ano naman po sa land bank naman po yun at, Your Honor. So, land bank manager. Land bank. So, sa government din. I think, baka dahil na lang din yan sa connections, Like, siguro, may inaano yan na, ito, dun ka sa land bank, may kilala ako dyan. 'Di ba? Kasi syempre, yung sa mga government kasi, parang yan nga, corrupted na yung government eh. Unlike yung sa mga private, like for example, mga BPI, BDO, or whatsoever, baka medyo hesitant sila sa mga ganyan kalaki, So, since land bank, naman natin na meron ding mga nagtatrabaho dyan, though hindi naman natin nila lahat, na nagpapasilaw talaga sa pera, I think yan yung nangyari dyan. Kaya, pinayagan kahit na sobrang kaduda-duda yung halaga na kinuha, di ba? Sir. yes. Also, Lilibeth Lim. Hello, Highway po. Andito pala. Is she from the land bank? Malolos branch? Ma'am, can you Land join bank. us? So, may arrangement ba kayo, Sally, sa bangko para pumayag sila ng may malaking transaksyon na gano'n na ilalabas? Hindi po, Please come forward, ma'am. Yun sa land bank. Your Come Honor, papayag forward. naman po ako sa kanila. Bawal na po, may withdrawal po akong ganun. So, hindi naman po agad-agad yun ibibigay. May mga araw po yun na sasabihin na kasi kinukuha pa daw po nila sa ibang... Kaya nga. Opo. Pero pangkaraniwan, yun yung pinakamalaki. 457 million isang araw. Teka po. I-recall ko lang po ulit sa... O ano ang pangkaraniwan? Ano po sa 50, 70 million? Mga minsan po kasi kalahati, minsan 200. Million? Opo. Minsan po 150. Depende po sa ano po, kung ano po yung... Kay Mr. Grabe. Patak. Pinakababa na lang siguro yung 150 million. Grabe, paldo-paldo talaga sila par. Siguro, meron talaga yung something na pampadulas. Kaya nare-release yung ganyan, Kasi, syempre, kaduda-duda na yung mga ganyan eh. 'Di ba? And syempre, yung bangko, dapat maging maingat din sila dyan. 'Di ba? Hindi naman yan, parang mga lang yan ba? Yung sa mga pharmacy na, yun nga, pwede nilang ibigay naman sana yung mga gamot na yan, 'di ba? Nang walang reseta. Pero kapag
Kasi may nangyari sa tao na yan, tapos walang reseta, dun binili sa pharmacy nila, sila yung malilintikan. 'Di ba? So, parang ganyan lang din yung bangko. Kaya dapat maingat talaga sila. Pero syempre, kung merong ganyan, mag-iingat ka pa ba? Okay, kay Mr. Diskaya, ganun din ba? Meron kayong account sa Land Bank? Yes, Your Honor, meron po. Tapos dinideposit sa inyong account sa Land Bank yung pondo ng DPWH? Your Honor, ano po, LDAP po. LDAP. Ibig po sabihin yung mula po sa DPWH pag binayaran kanila, papasok na po yun sa account mo. Sa Land Bank? Opo, nasa iyo na po yun kung gusto mong i-withdraw or Yes, pasilhin yes. na po muna doon. So, kayo may checking account kayo? O nagwi-withdraw din kayo ng cash? Pag kailangan pong bumili ng mga materyales na cash para po mas makamura, doon lang po kami nag-withdraw ng cash. Pero umaabot sa daang billion din yung inyong account sa Land Bank? Tama ba yan? Depende po sa collection po na makukuha po Well, namin. yes or no? Umaabot ba ng billion ang accounts ninyo sa Land Bank dahil sa mga project ninyo? Hindi naman po kasi kadalasan po pinabibili din po ng materyales at saka pampasweldo. Pumapasok pa rin sa account ninyo. Yes po, Your Honor. So nagkakaroon ng reflection sa account ninyo yung pumapasok na billion-billion. Yes po, Okay, Your Honor. okay, that's all I need to know. Ma'am, practice ba yan ng bangko na magre-release ng 457 million cash? Hindi ba red flag na yan na dapat nire-report? We want... Kinakabahan na siya, yari na ako nito. I think ito na yung ending ng pamamayagpag ko. Ang gusto natin malaman dito complicit ba ang banking system natin sa ganitong klaseng corruption? Mr. Chair, apologies po that I can... Kindly stand up, ma'am, so you can administer your oath. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes po. Thank you. You may take your seat. Please proceed. Go ahead, ma'am. Please answer the question. May I request to repeat the question if okay po? Apologies po. Yes. Mr. Chair. Ganun ba ang patakaran? You can have 457 million pesos cash released as a bank on a single day, and wala ba, di ba red flag na yan? Di ba dapat nire-report na yan? We want to know if the banks are complicit in this the illegal transactions using government funding. Your Land Bank. Pwede din naman kasi walang knowledge yung bank dyan. Yung mga tauhan lang talaga. Diba? Yun yung mas masaklap. Di ba? Yes. The Land Bank is, once the transaction is more than 500,000, it will be automatically captured by the system and be reported as covered transaction report. And It's that's- automated po once it is over 500,000. That's all you do? At first, that is what we Yeah, are that's the law, doing. but that's all you do. Wala ba kayong know your customer? Nagwi-withdraw ng 457 million, okay lang? We have- Report lang na over 500,000? We have due diligence and KYC as well upon opening of the account po, Mr. Chair. So how did this happen? In particular account po, it is according to bank secrecy. We need to request for the consent of the client. Miss Sims, Miss Sally, Actually, naiinis din ako sa part na yan yung sa bank secrecy. Tapos, yun nga, yung mga politician yung involved or yung may mga pang-uuogag sa government monies, di ba? Na parang kinakapitan din nila yung bank secrecy. Kita nyo naman yan yung kila BP Sara, kila FPRRD, na parang yun nga, nagdududa na tayo na grabe na yung corruption, grabe na yung mga pera na pagkawala, di ba? Na pinanghawakan nila. Tapos dadaanin lang tayo sa bank secrecy. So alam nyo yung, grabe, pwedeng mag-conflict sa part na yan, na kung tutuusin nga, parang questionable pa nga yung bangko, di ba? Bakit nakakapag-transact sila ng ganyan kalaki? Or siguro, yung bangko dyan, takot din sila na sila yung malintikan na, bakit ganito to, di ba? Bakit pinapayagan nyo? Kaya siguro, pinanghahawakan din nila yung bank secrecy law. Ako wala naman akong problema sa bank secrecy law kung halimbawa tayo, mga ordinary people lang tayo na hindi nga naman talaga dapat yan basta-basta lang na parang tawag dyan, ma-access ng ibang tao. Diba? Pero kung ganyan, mga public officials, kaya nga yung mga public officials natin, sobrang lakas pa rin ng mga loob na mangurakot. Diba? Kasi yun nga, kahit na mag-submit sila ng salin, hindi naman nakikita totally yung yaman talaga nila . Diba? Kaya nakakapang-gancho pa rin sila, nakakapangurakot pa rin sila.
Di ba? Dapat siguro exempted yung mga politician dyan. Di ba? Okay lang siyang magpaliwanag under the bank Yung ano, paalam lang po ako sa attorney ko. waiver of your rights to under the bank secrecy law. Yes, Your Honor. Well, anyway, so you're amenable. Go ahead, ma'am. Yes. We have a copy of the of the waiver that we can let her sign first Okay. now so that I can answer. Yes, so can you have that done? Well, while we're waiting for that, what we want to find out is paano nangyayari na daang milyon, kalahating bilyong piso, parang pikit mata ang ating banking system. Senator Pangilinan, for the information of the body, meron tayong kopya ng lahat ng ledgers ni Sims, ano? Ito, yung binabanggit yung 457 million, dalawang araw po ito eh. Natik po 457 million, March 24, 2025. Yung isang withdrawal, total in one day, July 3, 2025. Ito yung sinasabi ni Ms. Santos, parehong delivered do sa office ni Engineer Bryce Erickson Hernandez. Marami po rito, ibibigyan ko kayo ng kopya. Yes, thank you. I-reproduce natin. Marami po, merong withdrawal na 180 million, may withdrawal na 141 million, withdrawal na 299 million, withdrawal na 65 million. Tsaka- Puro, yes. puro isang araw ito. Tsaka puro cash. Puro cash ito, cash. Actually. Bakit hindi cheque? O manager's check? Bakit walang patakaran ang bangko na, teka muna, kasi pag may cheque, mayroon ding paper trail. Paper trail. Kaya cash. Kaya 500 million cash sa loob ng 2 araw. Hindi napapansin ng ating government bank pa ho ito. At most likely, alam ninyong Diba? Yan yung nakakalungkot. Government bank pa mismo. Diba? And then yun nga, kung iisipin mo rin, siya nga yung basta-basta lang ma-access ng mga government officials or mga involved, diba, na mga kurakot na nasa gobyerno kasi government lang din yung land bank eh. Diba? So, yun nga, parang makikita talaga natin dito na hindi, ang problema, wala talaga sa, sa land bank or sa whatsoever, sa DPWH, kundi sa mga tao na nanunungkulan, mga tao na nakaupo. Kaya nga siguro kayo ba guys, agree ba kayo na halimbawa yung sa DPWH, like 100% talaga cleansing, 'di ba? Like palitan talaga lahat 100% mula sa taas hanggang sa baba, or piliin lang yung piliin lang yung mga may sala talaga. Kasi yun nga, sa part na yan na pipiliin natin yung mga may sala talaga, of course merong makakalusot niyan, and then yan na yung mag-e-evolve na naman sa susunod, 'di ba? Yan naman yung mag-a-attempt na mangurakot, something like that. Sobrang hirap i-detect kasi kapag gano'n eh. 'Di ba? Na parang kung sino lang yung mga natamaan, kasi for sure hindi mo naman makikita lahat yan eh. Pero yun nga, kung lalahatin mo naman, kawawa din yung mga inosente na mawawala ng trabaho, no? So kayo ba, what do you think, 'di ba? Yung pinaka dapat gawin diyan para mawala talaga yung corruption? Kasi I think malabo talagang mawala yung corruption eh. 'Di ba? Kasi for sure, meron din tayong mga mga senador, mga politician ngayon na tingin natin sa kanila ngayon is mga malilinis sila. 'Di ba? Pero ang totoo pala, mga kurakot din. 'Di ba? Nakakalusot lang. Sobrang hirap i-identify kasi. government funds yung binayad doon sa kliyente ninyo. Senator Kiko, bigyan ko namin ng additional 2 minutes. Yes, please. Okay, Thank you. thank you. Go ahead, Ms. Lim. Mr. Chair, since we already have the signed consent of Ma'am Sally Santos, can I explain the process flow? Because before it came through her account, will it be alright po? Okay. The process is, since Ma'am Sally Santos is recognized by the DPWH as their contractor and listed in their list of creditors, then the process flow is the funds. Okay, although everyone knew that it came from the notice of cash allocation from the Department of Budget and Management, then it goes to Land Bank, to the DPWH Central Office account, then my head office na maintained with South Harbor, then the South Harbor DPWH will issue a notice of cash allocation intended for the DPWH Bulacan First Engineering District Office. So upon receipt of the Bulacan First District Office, they will issue an advice of checks issued and cancelled. So that advice of checks issued and cancelled coming from them with the regulation of the Bureau of Treasury for the 24 hours period before they can withdraw it or before they can credit it to the respective accounts of the contractors. So after the 24 hours, the following day, they will issue the list of due and demandable accounts payable advice
to debit accounts, that is the LDDAP ADA, they will send us that ADA, and then Land Bank will process it through the financial system. Then upon uploading, it will automatically credited to the different accounts, a passbook account of the different contractors. So once we receive that different accounts, that it will credit the account of intended for Ma'am Sally Santos. And that amount that she withdraw is not necessarily a one-time credit. It's on different LDDAP number po. So then yun sabi nyo yung pile up. That's it po. Yes, but you didn't explain, is that standard? You can withdraw ₱500 million in 2 days? Actually, as manager, Tama, tama. we try to market the account for as long as they did not need it right away, so they can still maintain it with Land Bank. Then that amount that it maintained for days before the account of Ma'am Sally called us and requested for a withdrawal. Yes, Then pero- upon receipt, upon knowing of her withdrawal, right away we informed her that we need to source fund for that we cannot automatically Kaya have nga that 2 fund. days. Not only 2 days, it took for that particular No, account. this transaction was 2 days. Based on the, 2 araw to put together yung 457 Oh. million. Yes, Your Honor. So, hindi kayo nagtaka? Bakit cash? Hindi nagtaka o mayroong under the table. Dalawa lang talaga yan pare. Diba? Hindi ka nagtaka or mayroong under the table na nangyayari. Under the table para saan? Para magbulag-bulagan. Diba? Para magbulag-bulagan. Kasi, syempre, alam naman natin na yung tao talaga, kapag ginaganyan mo talaga yan ng pera, of course, di ko mang bibig. Diba? Especially, halimbawa ganyan, 457 million. Malay natin, yung mga under the table, milyones din. Di ba? Pipilitan ka talagang pumayag. Di ba? Or parang, susubukin talaga yung konsensya mo. Konsensya ba? Something like that. Bakit 457 million at bakit 2 araw? Your Honor, hindi po ako kasi magtataka or mag-iisip ng negative since the funding is coming from the government and the DPWH and knowing it's for the project. So, hindi po ako talaga nagtaka po. Hindi ba common sense lang na 200 million cash for the project? Paano? Meron bang nagbabayad ng cash? Ano yun? Di ba dapat cheque? Actually po, yung list of creditors is a passbook account. And yun po yung nire-report po nila. Then they have their The principle behind yung 500,000 suspicious transactions is because, suspicious transactions. Kumbaga, so hindi suspicious transaction yung kalahating bilyon, 2 araw nilabas? Cash? Your Honor, to be Hindi. honest, kasi hindi ko po, I am not an engineer or you support every project, hindi ko po alam kung ano po yung project na yun or whatever, since, it's a deposit account, yung depositor na po talaga yung nakakaalam. It's hard. Well, anyway, as bank manager, it's hard to believe na hindi katakataka na sa loob ng 2 araw, yung pondo ng gobyerno pwedeng ilabas ng kalahating bilyong piso na basta-basta. Cash. Senator Kiko, tanungin ko lang. Tama naman. So, I think tapusin muna natin dito para kasi gagawa natin to ng part 2 kasi sobrang na nga dito ngayon, sobrang gabi na. So, yun lang naman. I think nakukuha ko yung point ni Senator Kiko dito na parang yung explanation kasi ng bank manager, 'di ba? Is parang siya, malay namin sir, di naman ako engineer whatsoever na malaman kung ano talaga yung 450 million na yan. Sige, nandun na tayo, di ba, na parang, yun nga, hindi ka na mangingialam kasi baka mga big fish din yung gusto magpa-process niyan. Di ba? Ang tanong kasi dyan, cash kasi, di ba? Cash yung ginamit nila, hindi nga true checks kasi yung checks nga naman is parang paper trail yun or masusundan yun. 'Di ba? Madedetect 'yun or kapag mga ganitong sitwasyon, madaling matukoy kung saan nga ba nanggaling yung pera, Unlike kasi kapag cash, sobrang hirap na niyang mantakin. Something like that. Though meron pa namang na makikita nila 'yon, pero kita niyo naman, grabe yung mga pagmamaang-maangan, 'di ba? And then I think hindi lang naman 'yan sa mga diskaya eh. I think panahon na rin siguro ito na parang imbestigahan din natin yung mga bangkos talaga na pinagtataguan ng pera ng mga kurakot na politiko. Kasi for sure yung iba dyan, malamang sa malamang, million, billion, trillion. Di ba? Yung nila, may trillion ba? I think wala pang trillion, baka billion. Di ba? Yung mga involved dyan. Kasi syempre, gagawa talaga ng paraan yan kung paano matago yung mga ninakaw nila. And then mind you, sasabihin ng iba, imposible yan. Men, walang imposible talaga kung merong pera na involved.
So sana ngayon din yung mga bangko, 'di ba, dapat unahan na nila ba, like for example, yung lahat ng mga na-involved doon sa sa flood control issue, dapat i-check na rin nila yung mga bank accounts ng mga tao na yon. 'Di ba, like paghandaan na sila ba, and then wag nilang hayaang umiska po, 'di ba? So sana ganyan, kung if ever ma-prove ng mga investigators natin na nakikipag-ugnayan yung mga bangko sa mga kurakot na yan, sana mapanagot din sila, mas maigi isaran natin, di ba? Kasi sobrang pangit ng ganyan, parang kulang na nga kayo sa pagdududa, di ba, na parang ano ba yan, may lapses na yung bangko nyo, tapos ngayon maang-maangan pa kayo, di ba? Na parang yun nga, marirealize mo din talaga 500,000, medyo magtataka na sila doon. Pero itong 400 million, parang wala lang. Di ba? Imposible naman na wala lang. Tapos cash pa. Siguro kung check yun, mapapalusot pa yun. Pero kung cash, di ba dapat magduda ka na? Parang ito lang din yung time ni yung Alice Guata yun. I think Land Bank din yung dun. Yung involved dun. Or yung kay BP Sara ba yun? Di ba? Na yung pera sa pera sa Vice President, Office of the Vice President, na parang ginanon lang. Di ba? Tapos yun nga, about naman kanina sa Bank Secrecy Law. Parang medyo tayo sa part na yun, na parang, yun nga, since nasa batas nga naman siya, ginagamit ng mga kawatan na i-protect din yung mga sarili nila. Alam niyo yun, sobrang nakakalungkot na parang ginagamit ng mga magnanakaw yung bank secrecy na yan. FPRRD dati, sobrang tapang. Hindi ako malabo ako. Mag-aano ako kung mapatunayan yan na kurap ako. Tapos nung usapang na i-check yung bangko, well, bakit nyo i-check yan? Kakasuhan ko kayo, something like that pa. So, tumatapang bigla. So, yun nga, sometimes yan din yung sad part sa law, na parang napoprotektahan din yung mga illegalista. So, I think dito pumapasok yung yung kahilingan ni Senator Erwin Tulfo na sometimes we need to bend the law. Siguro dito sa bank secrecy, parang medyo mag-agree ako. Diba na sometimes we need to bend the law. Diba na muntik magmuray. Ugag ka. Diba? Magnanakaw ka ng pera sa kaba ng bayan, tapos gagamitin mo yung bank secrecy law, di ba? Tatakutin mo pa kami, nakakasuhan mo kami kapag tingnan namin yung ng bangko mo. Alam niyo yung ganyan, parang ang kakapal ng mukha, di ba? So yun nga, sana yung mga bangko maging accountable din sila, maging din sila ba, wise, isipin din nila yung bayan, hindi lang puro kumikita kami dito. Sana wag ganyan parati. So anyways, hanggang dito na lang muna. So trending Pinas News, supportahan nyo yan. Also courtesy na din sa Senate of the Philippines. Tapos gawan na lang natin to ng part 2. So kita-kits na lang tayo doon. And then yeah, that's it. Again, comment down below kung ano yung masasabi dito. Trending Pinas News, Filipino IC, Senate of the Philippines. Like, comment, share, subscribe, Filipino IC. So,